Hello mga ka-abe, dito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po si Tita Jen. At ito naman po si Papa O, si Audrey. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Chika mo na! Dali! Ayan, Diyos ko nakakaloka, Loy, no? Oo. Parang nililinggo-linggo tayo ng linggo lang. Parang sinaraw-araw nga na Oo, alam mo, sabi nga nila, di ba? Diba? Ang dami, Sabi nga nila, Loy, kahit gaano kakayaman, di ba, walang nakakaligtas sa lindol pag ikaw ay tinamaan. At Something saka, like that. Nay, walang nakaka-predict po. Kaya Wala, may mga nagsasabi na lilindol sa ganito, lilindol. Naku po, sana nga po, alam sana natin. Sana wala na, no? Pero, Utang na loob, Diyos ko. Tapos yung iba, parang ikinukonekta ito sa mga politiko na dapat daw ibalik na nila yung mga nanakaw sa bayan. Oo nga. Oo, para daw hindi na maulit ang lindol. Dahil nga dyan ay merong petition ang ating mga kababayan na sana magkaroon na lang daw muna ng online classes dahil nga daw dun sa sunod-sunod na mga earthquake, di ba? Oo, tsaka yung rin, pag bagyo, talagang mabilis ang bahain. Tama. Oo, ang ilan nating kababayan, Tapos nahaluan pa ngayon ng influenza. Oo. Sabi nung isang doktor na narinig ko yung sinabi, puno daw ang mga ospital ngayon dahil daw sa yung lalo mga bata. Dahil dun sa lagnat, ubo-sipon. Oo, tsaka yung throat spray, nagkakaubusan. Oo. Dahil nga din sa influenza, actually ngayon, nagtitaping tayo, maingay tayo, naririnig tayo ng anak ko na, ayun nga, na meron siyang sakit. Ubo, sipon, lagnat. Oo. Tapos, ayan, kami tapos na kami ni Erin. Oo, talagang, Diyos ko, grabe din yung sinapit po dyan, Kaya mag-iingat tayo lahat, O, hanggat kayang makapag-face mask, mag-face mask po tayo, bumili na tayo. Dahil yan daw ang pang-protekta natin. Correct. Kasi yung hangin talaga, hindi naman natin nababasa yung hangin. Ako na to. Hindi naman gumagano ng hangin, Kaya dapat iba yung pag-iingat at siguro distancing pa rin. Oo. Doon ka nga. Ha? Ang bilis? Siya ba yung distance agad? Siya ba yung bacteria? Kaya na, diba? Ano na tayo, yung iba nga, Diyos ko, nagpa-panic buying, nag-hoarding. Naku? Oo, yung mga nag-grocery, Diyos ko. Yung iba naman gusto namin mag-hoarding. Ano naman ipang-hoard namin? Ayun lang, yun yung problema. Diba? Paano pag wala? At ayun na nga na, yung iba mga eskwelahan nag-suspend na dahil nga dyan sa influenza outbreak. Oo. Tapos yun nga, yung iba naman, sinasabi, mag-suspend na din po tayo kahit na hindi pa talamak yung influenza sa lungsod natin dahil naman dun sa lindol. Si Pokwa nga nag-post. Ano sabi? Sabi niya, so dahil naka-private school mga anak namin, di sila apektado sa maaaring darating na lindol? Ano? Gawa ba sa titanium mga anak namin? Susme, bagay mag-desisyon itong mga nasa private? Kaloka kayo? Oo nga. Walang pinagkaiba yan sa nag-suspend. Elementary, high school, suspended, tapos ang kolehiyo, hindi sinususpend. Oo nga, bakit? Oo, parang lugi naman daw sila. Di ba? Oo nga, baka na, syempre, bata pa rin yung mga college students. Baka tatamaan pa rin, di ba? Correct. Anyway, tayo ay mag-iingat, Yes. Katulad niya si Sol Aragones, Genuine naman ang kanyang concern para sa kanyang mga kababayan sa lalawigan ng Laguna. At bilang ina ng Laguna, bilang gobernadora, talagang, Jex, anong kanyang in-announce? Sinuspend niya yung face-to-face classes. From October 14 hanggang October 31. Tapos bakit daw ganun kahaba? Baka daw mahuli na yung mga bata sa edukasyon o sa mga pinag-aaralan nila. Hindi naman, dahil meron din namang online classes. Kung magagawin ng online classes. Alam mo sa mga panahon nito, lindol, bagyo, di ba? Sakit. Oo, pag lumilindol, syempre, sandali yung anak ko nasaan? Oo nga. Baka lumindol din doon, di ba? Baka nandun sa school building, nag-aaral doon, tapos biglang hindi pala matibay ang gawa ng building. Ay, kaya nga yung iba mga nagko-comment doon na sa announcement ni Governor Son, sinasabi sana daw gawin ding time or opportunity to para yung mga city engineers i-check yung mga eskwelahan kung matibay ba, kung may kailangan bang ayusin since walang pasok yung mga bata na face-to-face. Maganda suggestion. Yung iba naman naiintindihan si Governor Sol. Oo, dahil syempre, yung malasakit naman yan sa mga
Lagunense. Talaga namang sandali muna, no? May anak din ako, no? At sandali muna, no? Ayoko naman mag-alala ang mga parents sa mga mag-aaral. Kaya gagawin ko ito ng paraan. So, yung iba naman naiintindihan siya kasi nga, di ba may influenza nga? Siyempre makakahawa-hawaan yan. Ay inaayos pa lang ni Governor Sol ang mga public hospitals, di ba? Lalo yun ang kanyang pangako ng kanyang kampanya. Correct, Ay, naku, nakakaloka ito, no? Meron pa nga hinihingian siya, hinahanapan siya ng go bag. Go bag? Ano sabi ni Gov Sol? Sabi niya, kasi pumasok daw siya ng termino niya, wala na daw badge. So wala pang budget. Wala pa daw. So, sabi niya sana daw sa mga private houses, baka pwede na raw gumawa na lang sila ng go bag muna. Ayan, syempre pag nagka-budget na yung next year, di ba? Lahat naman ay gagawaan ng paraan ni Gov Sol. Ito nga, nagkakasakit na si Gov Sol, ano? Talagang, kasi nga, grabe rin ang sipag niya, no? Sana all masipag. Ba't meron bang hindi? Masipag yung iba. Sa pangungurakot. Ayun na nga. Ibang sipag. Bakit? Ito na nga, may bagong virus, di ba? May nag-post nga ng MRSA and VRSA awareness. Ay, ano yun? Ay, ito yung gagamitin ko lang yung ano, ha? Ideal Vision. Ideal Vision yan, no? Yung vancomycin resistant Staphylococcus aureus. Ito raw yung far more dangerous strain that's resistant to almost everything. Tapos yun nga, so yung daddy niya na-diagnose ng CAP-MR o yung Community Acquired Pneumonia caused by MRSA. A type of bacteria that's resistant to common antibiotics. So, hindi dapat daw tayo basta-basta pag nilagnat, pag sinipon, pag inubo, ay kukuha na lamang ng gamot sa cabinet. Yes. At iinom na lang. Hindi, dapat daw magpa-check up. Dahil may karampatang gamot para doon sa iyong karamdaman ngayon, lalo na tong sa influenza. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Okay? Kasi nakakasama pa daw yung self-medication, Nay. Dahil pag nag-antibiotic ka lang, na hindi yun yung panlaban dun sa sakit mo, parang nai-immune pa yung virus. Correct. Diba? Kaya ako ay agree naman kay Maring Sol Aragones. Katulad nito, hindi ba? Dahil nga sa lindol na yan, ibalik na naman yung video. Kung saan si Chris Aquino ay naging viral nung araw. Ano nga yung sinabi ni Chris? Yung na-survive niya yung lindol sa Japan. Sa Japan naman yun, hindi sa Pilipinas. Di ba sabi niya ganon? Because I survived the lindol, I'm gonna buy myself Chanel. So yun, pumunta sa Chanel. Nung dumalaw nga tayo kay Miss Chris, naikwento nga niya na medyo naiinis nga siya na bakit nire-repost ulit yung video na yun. Parang lumalabas tuloy na parang insensitive siya dun sa nangyayari na lindol. Nangyari po yun 2019 pa. 2019 at si Chris ngayon ay talagang kumbaga nakikipaglaban sa buhay ngayon. So, sana nga ganun din talaga yung aura ni Chris, no? Nung sinabi, lumilindol. Lumilindol, no? Sabi ko nga sa kanya, pag lumilindol, ikaw naaalala ko agad, Miss Chris. Sabi niya, bakit? Ay, classic yung ano mo. Wait, lumilindol. Can you feel it? Ayan, wait, na-vertigo ako. Ikaw din? Diba? Tas tawa siya ng tawa. Lawyer song! Loka ka! Sabi ko, iconic ka na, Miss Chris, pag lumilindol. Pero yun nga, medyo... Luma na ho yun. Yung sabi niya, yung iba tinitira pa si Chris. Diyos ko, ang luma na niyan. At Chris can get away with it. Sabi nga niya sana nga ganun yung itsura pa rin niya ngayon. Ngayon daw po, kahit hindi lumilindol, hindi niya na kayang umakyat sa hagdan ng Chanel. Na nag-iisa. Correct. Diba? Anyway, nung umattend ka ng press ko ng What Lies Beneath, wala namang lindol or something. Ay, wala na. Ano bang naganap sa What Lies Beneath? Ito yung bagong show ng ABS-CBN na kailan ng airing. Ay, papalabas na bukas sa Netflix. October 17. Yes. Sa Netflix siya ulit papalabas. Kaya nga umatenda ko dyan sa Seda Vertis North. Anong kaganapan doon? Eto na nga.
Ayan. Yes, tayo na naman ay naimbitahan sa media conference ng bago na naman nating aabangan sa prime time ng ABS-CBN. Ito nga ay ang suspense thriller na What Lies Beneath. Ito ay ginanap sa Seda, Bertis North na dinaluhan ng buong cast, directors, creative, and writers. Present sila Reyes Matias, Yves Flores, Jameson Blake, J.M. De Guzman, Jay Cuenca, Charlie Dizon, Kayla Estrada, Sue Ramirez, at si Janela Salvador. Present din ang creative producer na si Ara Gel Badayos, head writer Benson Lognorio, at sila Direk Dado Lumibaw and Alan Troy Leonardo. At alam nyo ba na dapat hindi pa sila ipapalabas? Dapat mauuna pa ang Roja sa kanila. Dahil nga daw sa weather kung saan ginagawa ang Roja, kaya nade-delay ang kanilang pagsushoot. Since handa na raw itong What Lies Beneath, kaya eto na ang inuna nilang ipalabas. Syempre, lahat ng cast ay natanong tungkol sa experience nila sa paggawa ng teleseryeng ito. Lahat naman daw sila ay naging masaya sa experience nila dito sa seryeng ito. At saka iba na rin daw ang kanilang mga naging bonding. Natanong si Kayla Estrada tungkol sa sinabi ng kanyang mami na si Miss Janice de Belen na siya daw ay mas magaling ng aktres kesa sa kanya. Sinagot naman ito ni Kayla Estrada at sinabi niyang hindi siya naniniwala dahil para sa kanya mas magaling pa rin ang mami niya. Tinanong din siya kung na-challenge siya kasi nanggaling siya sa action serye na Incognito. Tas ngayon ay gumagawa siya ng suspense thriller. Ang sabi niya ay lahat naman daw ng role para sa kanya ay challenging. Natanong din si Jay Cuenca dahil sa daming araw ng ginagawa niya ngayon. Natcha-challenge pa ba siya sa mga role na ginagawa niya? Ang sagot ni Jay Cuenca ganun din. Lahat daw ng role na ginagawa niya ay challenging para sa kanya. Natanong din si Janela Salvador tungkol sa experience niya sa seryeng ito. Aba, ito pala ang kanyang first mother role. At lahat naman ng cast daw ay naging challenging sa kanila ang kanilang mga role. Meron din daw mga tatalakayin sa seryeng ito na medyo napapanahon ngayon. Naku talaga naman kaabang-abang itong bagong serye na ito na mapapanood na sa Netflix sa October 17, sa iWant sa October 18, at sa Kapamilya YouTube channel, A to Z at TV5 sa October 20. Naku, may bago na naman tayong aabangan sa prime time. Ito nga ang What Lies Beneath. Ayun. Ay, ang taray. Taray ni Jex. Umaatin na ng press con. Taray. Oo, na-chikas na ba sa'yo? Wala! Wala pa pala. Ang dami ko na nagiging friends. Diba? Friends mo. Nagiging friends ko na. Diba? Diba? Lagi nilang sinasabi, ikaw ang pinadala. Ikaw ang representative. Nagiging friends ko na sila. Mukhang ano yan, maganda ha. Suspense thriller yan ha. Yes. Alam mo naman ng ABS-CBN pag gumagawa ng teleserye, no? Talagang umahabol din sila sa international. Yan ang ating aabangan, ano? Dahil natapos na ang It's Okay to Not Be Okay. Yes! Nakakaiyak kanina yung finale. Ay, mamimiss ko si Matmat, tsaka si Patpat, tsaka si Mia. Ulitin ko uli from the start. Dami mong oras. Bago ko ng panonoorin, Mamalo. Ay, okay. Mga dating Pero kudos talaga na yan sa cast and crew ng It's Okay to Not Be Okay. Dahil talaga pong world class. Ang galing. Diba? Ganun talaga ang ABS-CBN pag gumawa. Diba? Ay! Kung ikaw umattend ng What Lies Beneath, ako naman umattend ng isang special announcement na event. Oo nga. Naku, sayang. Hindi ako nakahabol Kaya nga, hinahanap ka. Hinahanap ako. Oo. Dahil sabi ni Eric Jan Salud, requested daw tayong dalawa. Personal request daw tayo. Ni Direk Coco tsaka ni Direk Eric. Hindi naman kasi ako tinext si Coco na dito sana kinancel ko yung meeting ko. Diba? Kala ko makakahabol pa ako. Ano ba yun ang nangyari? Ay, eto na nga, Nay. Kanina inanunsyo na ang pagsasani puwersa ng MMM. Mati, Martin, at Monteverde. Di ba? Ano itong Sunny Puwersa? Collaboration project ito ng Reality Entertainment ni Direk Eric at ni Sir Don de Monteverde with CCM. Yung production ni Direk Coco Martin. Dahil nga,
Nagkatotoo na yung matagal ng dream ni Direk Coco na makatrabaho si Direk Eric Mati. Wow! Ito yung kwento, Nay. So, ito na nga. Magkakaroon sila ng 2 pelikula. Isa sa 2026 at isa sa 2027. Yung 2026, ito nga na yung On the Job Maghari. So, part to nung franchise ng On the Job, di ba? Tapos, sa 2027 naman, yung May Pag-asa, The Battles of Andres Bonifacio. So, ito ay, historic period. Oo. Eto na nga, Nay. Dati pa palang pangarap ni Direk Coco Martin na makatrabaho sa Direk Eric Mati. Talaga? Ito chika niya, Nung araw, nung napanood ko yung OTJ in Bypass, sabi ko, sino bang lalaki o artista hindi pa pangarapin na makagawa ng ganong klaseng proyekto at makatrabaho si Direk Eric Mati at si Sir Don Don. Nung ina-analyze ko siyang ganun, honestly, syempre bilang artista, naghihintay ka na sana mapansin ka. Mapansin ka, mabigyan ka ng pagkakataon, makonsider ka nila na sa isa sa mga project nila na... Sana makas naman ako. Honestly, lahat ng mga kasama kong artista lalaki talagang sobra kaming, nung pinanood namin yung Bypass kay OTJ, kami actually nung pinanood namin yung Bypass, ni-record ko lahat ng mga production ko. Nanood kami sabay-sabay. Kaya nung sabi ko nung sarili ko na, nag-aabang ako na sana mapansin nila ako. Pero hindi nila ako tinatawagan. Hanggang gumawa na sila ng OTJ2, ganyan. Sabi ko, dumating na sa pagkakataon, sabi ko sa sarili ko talaga na baka hindi pa ako enough. Baka siguro sa mata ko, kaya ko kahit paano makapag-action, makapag-drama, maka-arte ng konti. Pero siguro kanya-kanya panlasa di ba? Sabi ko baka siguro sa panlasa ng Direk Eric sa ni Sir Dondon, baka hindi pa ako enough. Tahimik lang ako, tapos sabi ko sa sarili ko, kung hindi talaga nila ako nakukonsider, pero yun yung layo nung naano ko, sila iniisip ko, ako hindi nila ako iniisip. Sabi ko ganun sa sarili ko, kung hindi nila ako nakikitaan ng potential o ng kakayanan para gumawa o maging part ng movie nila, sabi ko, bakit hindi ako na lang ang gumawa ng isang proyekto na para baka sakali, di ba, na makagawa rin ako ng mga ginagawa nila. Pero dahil sobrang busy ko sa Batang Quiapo, parang dire-diretso lang, trabaho. And then isang araw nga, tinukwento kayo na ni Sir Donton. Sinabi sa akin ni Ate Leia, yung producer ko, sabi niya, gusto ko daw makausap ni Sir Donton sa ni Direk Eric. Baka daw pwede kayo makapag-lunch o whatever. Kinilabutan na ako noon. Kasi siyempre, honestly, hindi ko sinasabi, ang tagal kong hinintay to. Ang tagal kong pinangarap na makatrabaho sila. And then after that, sabi ko, sige. Sabi ko, kahit sobrang busy ko talagang ginawan ko ng time. Kaya may creative ako noon. Sabi ko, pwede ba mga 11 a.m. or 10 a.m. or 11 a.m. Punta agad ako doon. Tapos dumating kami, una kami dumating. Tapos dumating si Sir Don doon. Wala pa si Direk Eric. Sabi ko ganun, kukwentuhan kami ganun. Kinuwento ko sa kanya, inamin ko. Sabi ko, alam mo, Sir Don, aminin ko sa inyo. Ang tagal ko nang hinihintay na sana makonsider nyo ko sa mga projects na mga ginagawa nyo. Kasi syempre sabi ko nga, hindi lang sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, talagang alam mo yung na-appreciate ng mga tao yung ginagawa natin mga Pilipino. Kasi napakahusay at napaka-talented talaga ng mga Pilipino. At pinagdaanan ko rin yan before, nung nasa indie films pa ako. Tapos ngayon na, ito na, nandito na ako sa mundo ng teleserye, ng action. Siyempre nangangarap ka na makagawa rin ng isang pelikula na alam mo mapagmamalaki mo. And then nung nagkukwento kami ni Sir Dondon, may mga projects silang gustong i-pitch sa akin na iba. At nakinig naman ako. Kwentuhan lang kami, nakinig ako ganun. Honestly, ang gaganda ng project na pinipitch nila sa akin. Pero habang nagkukwentuhan kami, sinabi ko sa kanya talaga, kinuwento ko sa kanya yung sabi ko, alam mo Sir Don, yung totoo, sabi ko, naghihintay ako tawagan mo ako eh. Kasi sabi ko ganun, sabi ko, sobra akong fan ng OTJ sa ng Bypass. Kinuwento ko sa kanya lahat ng ano. Habang nagkukwento ko, nakikitaan niya ng may project kami. May OTJ kaming gagawin eh. And then siguro kapag nagkukwento ko, nakikita sa akin ni Sir Dondon na, pwede siya. Pwede siya dun sa concept namin. Kwento. Then after that, kung ano na napagkwentuhan namin, sabi ko, alam niyo po, fan din ako ng Mineral Luna, ng mga ginagawa natin ganyan. Sabi ko, nakaka-proud kasi kaya na natin gumawa ng mga ganun eh. Yung pala may project din sila ng Bonifacio. Umapasok lahat ng mga napagkukwentuhan namin. And then after that, dumating si Direk Eric na pagkwentuhan lahat ng ano, tapos nag-present sila ng project. Pero, mas umangat yung concept nila ng OTJ sa Bonifacio. Siguro dahil sa itsura ko, sa kakayanan ko, sa bilang ako na batang kalye, di ba? Yung normal na tao, normal na Pilipino, mas sumuswak sa akin yung mga karakter nung sa OTJ ni Mario Maghari sa kanong si Bonifacio. And then after that yun na po. Nag-flow na siya na
parang every week, nagmi-meeting kami, nagki-creative. Tapos, matagal na po to. Matagal na po yung meetings namin. Kaya sinasabing brewing. Yun po. Kaya, every time na kami nadidevelop yung kwento, yung projects, and then, hanggang na finally, napag-desisyonan namin na ito na, gawin na natin, and then after that, ang iniisip namin, paano palalakihin yung project. Oh, di ba? Kaya sabi nga, everything happens for a reason. Sa takdang panahon. Correct. Sabi din Direk Eric Matian na ayaw naming sayangin yung pagkakataon na maka-work si Coco. Kaya hinanap namin yung tamang material para sa kanya. Tapos na, nagtanong ako dyan. Nagtanong ako! Kasi nga, itong si Kuya Eric John Salud, in-announce pa na ako yung costume designer ng Bypass, ng Honor Thy Father, at saka ng On the Job. So, napatanong tuloy ako. So, tinanong ko si Direk Coco, sabi ko, Direk, kung gano'n, nabanggit nyo na gusto nyo gumawa ng mga General Luna, mga gano'n. Bakit po si Bonifacio yung napili nyo? Siya po ba yung top na choice nyo? Or meron pang ibang bayani? Eto sabi niya na Ng isang hero, na kwento ng isang hero. Sabi ko gano'n. Sabi ko parang hindi ko yata kaya yung mga yun. Kasi hindi ako articulate eh. Una-una dyan, paulit-ulit ko sa hindi ako marunong mag-English. Hindi ako marunong mag-Espanyol. Kumbaga hilaw. Alam ko rin kakayanan ko eh. Sabi ko, alam yung pinakakaya ko dyan, Bonifacio. Sabi ko bakit? Kasi sabi ko yung pagiging batang kalye, yung sinasabi nga hot temper, yung dedikasyon, yung puso, sabi ko gano'n. Sabi ko kahit natutulog ako, pagbangon ko, kaya ko yan. Kasi sabi ko nga, yung advantage mo yung second skin mo siya. Yung alam na alam mo yung buhay na gano'n, alam na alam mo yung pagkatao na gano'n. Kaya nung inukwento ko sa kanya gano'n, doon nila nakita na parang may potensyal tong batang to Parang bagay sa kanya yung Bonifacio. Yun, doon po na Mamanoy, doon po nangyari yun. Kaya nung sinabi ko talaga, kasi ako bilang artista, alam ko naman yung limitasyon ko. Pero nung sinabi nila sa akin Bonifacio, hindi ko inakala na sabi ko nga, isa sa mga pinangarap ko na mangyayari ngayon dahil gagawin namin pelikula. Ang taray naman pala. At saka na, parang okay din kay Direk Coco si Andres Bonifacio kasi hindi naman di ba din katangkaran si Ano bang height ni Andres? Parang parang na-google ko, 5 lang siya 5 feet lang. Matangkad yun. Bakit? Matangkad yun. Mas matangkad pa nga sa tatay niya si Aga Bang Andres yan, mulak yun! Mulak. 6-footer yun Gusto ko nakakaloka. 130. Gusto mo lang ipakita yung screen diba? So anyway, si Rizal ay 5'2". 5'2". Pero kahit maliit yan si Andres Bonifacio, atapang atao. Bakit? Aputol akamay, hindi atakbo. Talaga? Aputol apaa, hindi rin atakbo. makatakutin. Oo nga. Putol yung pa. Pero, apitik autin, atakbo tulin. Ay! Pag-autin ka. Kinaya niya yun, kahit walang pa. Ay, nako. Pero nakaka-excite, di ba? Siyempre, talagang kanina damdaman mo yung passion ni Direk Coco. Sabi nga niya, gagawin niya ng paraan kahit na may batang kapo siya, pag kailangan niya mag-shoot, gagawin niya yun ng paraan. Ayan. Congratulations, Direk Coco, Direk Eric. Sir Dondon. Ito ng mga batang Quiapo. Yes. Alam niyo na, ha? Gabi-gabi. Ay, pero teka lang, Nay, ha? Bakit? Ito parang hindi pa atakbo. Bakit? Oo, a heart lang, a like heart lang. Sino ito? Si Mayor Mark Alcala. Bakit? Aputol autin niya? Hindi na. Hindi siya takbo. Ano nga? A-remove lang like, a-remove. Anong kwento niyan? Kasi nga diba, nag-post si Mayor Mark Alcala yung nagdidingo siya na hindi siya marunong. Tapos meron na isa nag-comment. Sabi niya, kailan kayo makikita ni Idol Cat na magkasama ni Catherine Bernardo daw? May isa na namang netizen ang nag-comment. Sabi niya ganun, pag wala ng toxic na bashers. Ay, hinart ni Mayor Alcala. Hinart? Ano sabi ni Cheese? Ay, diba? Hindi yung like na heart sa comment. Sorry. So, tapos, So, nung meron ng mga nag-comment na, ay, nilike ni Mayor. Dinilit, inalis ni Mayor. Inalis din yung pag-like. Kaya inahanap ng mga tao. Sabi nga, bakit nawala yung like, Mayor? Nakalimutan ni Mayor Alcala. Oh my God.
Ay, kasi nga wala pang pag-amin mula sa kanilang dalawan. Parang so far, ito yung nearest, Parang soft launch na yun. Diba? Ito na yung pinaka-nearest to pag-amin. Oo. Tingnan natin kung aamin na sila one of these days, no? Basta ang alam natin ay si Catherine through her mom na si Mim Bernardo ay talaga namang nagpadala ng kanilang tulong sa Angat Buhay. Wow. Oo, at saka sa ibang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Yes. O at least, hindi ba? Yes. Oo, di ba? Pati si Celeste Cortesi Si Celeste Cortesi. Company, di ba? Oo, di ba? 5 million ba? Or total na yata ng 10 million. Wow. Sa Angat Buhay din. Oo. Si Nadine sa Monte. Ito na nga na, nakakaloka. Kasi nagsisell siya ngayon ng mga pre-love na kids clothes. Tapos, yung mga bashers, ayun na naman. Sabi, ba't di mo na lang yan ipamigay? Binibenta mo pa? So, sabi ni Nadine, nakapag-donate na po kami ng 10 boxes. Okay na po ba yun sa inyo? Umaatol. Kasi, ang naisip ko naman ay, baka kaya sila convert to money. Baka mamaya, di ba nga sabi, pagkain ang kailangan, sabi ni Bernadette Sembrano, di ba? Or better nga daw po kung pera. Para mas maging. So siguro para maging pera yung mga items niya, binibenta niya ng sobrang kahit na palugi, para lang ma-convert to cash at yun naman ang ma-donate dahil nakapag-donate na nga daw sila ng 10 balikbayang boxes na goods. Alam mo dahil dyan, pwede nilang ilalo na yung mga kababayan natin sa Amerika, kasama dyan yung Hawaii, yung galing sa UAE, sa Canada, sa Australia, sa UK, at ibang pang party ng Europe. Nako, eto ng pagkakataon nyo, baka gusto nyo magpadala rito ng tulong, dahil dito sa Pilipinas, hindi kami pwedeng mag-download na Tap Send. Yan yung app na gamit na worldwide. Correct. Diyos ko, yan yung sikat ngayon sa ibang bansa na yung mga tao rito sa Pilipinas ang mga recipient. Kung gusto nyong magpa through GCash, yung Tap, yung mga kababayan natin nasa abroad, pwede kayong mag-download ng Tap Send. Yung Tap Send, pag nag-sign up kayo dyan, pwede na kayo magpadala ng pera dito sa Pilipinas. Para sa mga mahal niyo sa buhay. Or kung gusto po niyong tumulong din sa Angat Buhay, pwede din. Magpadala kayo sa GCash o sa Cebuana Luwilier, pwede rin. Or Bangko, di ba? Pwede rin Bangko nila. Nare-receive yan dito ng mga Pilipino. Ay, balita ko na yung mga within 5 minutes lang daw, tanggap na. Ay, ganun kabilis. Ganun kabilis. Ganun kabilis, Loida. Tsaka yung Tap Send ay merong regalo sa inyo, lalo na sa mga first-time users. Ay, naku, nakakaloka ng taon. Parang may pa-welcome bonus sila eh. Ay, talaga? $20 lang naman na additional. Kung magpapadala ka ngayon dahil first-time user ka, kaka-sign up mo lang, kung magpapadala ka, $50 kunwari papadala mo rito sa GCash ng kaanak mo o sa bangko nila or sa Cebuana Luwilier, ganyan. Palawan, Nako, yung $50 mo ay magiging $70 kasi first time user ka. Basta importante gamitin mo lang ang OGPH. Ay, may code. May code, para ma-avail nila. Correct. Ay, maganda yan, ha? Tsaka malaking tulong yun na yun. $20 yun, 1,000 plus yun. Yan na ang bago ngayon, ginagigiliwan. At alam mo yung ginhawa nila at yung kanilang kapanatagan ng loob na ay alam namin safe ang pera na makakarating doon. At mabilis. Agad-agad. Now na. Diba? Kaya dito makakarating ng bonggang-bongga sa Pilipinas ang ipadadala nyo through Tap Send. Yan. May mga kababayan natin abroad na mga OFW, saka mga immigrants, diba? Na nais mo padala. Download nyo na po yung Tap. Kami po dito sa Pilipinas, hindi po namin kailangan yan i-download kasi matatanggap namin yan sa mga mobile wallet namin, dun sa mga remittance center, at saka nga sa bangko. So, pag nasa Pilipinas po kayo, hindi po kayo kailangan mag-download ng Tap. I-chika nyo dun sa mga mahal nyo sa buhay abroad. Na sila yung mag-download ng Tap. At paggamit nyo yung OGPH para meron silang $20 kung first time.
Diba? Ayan, ha? At pag natanggap niyo na po yung padala, naku, diretso na kayo agad ng Ultra Mega para makapag-grocery, di ba, Nay? Oo. Diba? Yung iba lang naman, kung gusto mag-grocery at gusto makamura. Diba? Oo, gusto nyo mag-donate sa mga nasalanta ng lindol, ng bagyo. Ayan. Ng pagkain, dyan na po kayo bumili. Ang dami nang nag-grocery sa Ultra Mega ngayon. Kasi dahil mga bulto-bulto yung kinukuha nila pang donate. At saka nga kasi na yung mura, wholesale price, di ba? Oo. Kaya, Diyos ko, hindi lang yun. Gamit din sa bahay. Yes. Basta yung Ultra Mega ang lagi nyong isipin. Kung gusto nyo ng murang mga bilihin, lalo na yung mga wholesaler, yung mga may grocery, merong mga sari-sari store, yung merong convenience store, naku, dyan namimili sila. Tama. At saka yung bubuin yung mga go bag. Yung mga wala pang go bag. Correct. Sana po kayo mamili sa Ultra Mega. Correct. Yes. Oo, ayan ha. Oy, naku, syempre, nandiyan kami ni Mama Loy ha. Sa Colorado, sa Las Vegas, sa New York, at sa Hawaii. At syempre, kasama rin po yung Canada screening natin. Eto na nga! Naku, excited na kami ha to see all of you sa US of A at sa Canada para sa international screening ng How to Get Away from My Toxic Family. So eto na nga ang ating mga confirmed US and Canada tours and screenings. Yes! Syempre, nandiyan kami ni Mama Loy para makipag-photo op at makipagtsikahan sa inyo ha. At ito ay hatid sa atin ng Global Artist Entertainment ni Tamerlane Mopia at ni Oliver Carney. At ito ay for the benefit of the Kasuso Foundation. Ito na sa October 18, 3 p.m. Saturday sa Colorado Springs AMC 13 Chapel Hills, Auditorium 6. Siyempre, kontakin nyo dyan si JC Magaspak at 510-610-8276. Sa October 19 naman, 5 p.m. Sunday sa Las Vegas, Nevada sa Galaxy Theater Boulevard Mall, 3680 S. Maryland Parkway sa Las Vegas, Nevada 89169. Kontakin nyo lang si Doc Homer at gmail.com or call 702-417-3865 or 702-444-7744. So, October 22 naman, 7 p.m. Wednesday sa New York. Yes, balik New York tayo ha. Kasi nga, noong September 27 ay grabe ang spillover. Oo, maraming hindi nakapanood. Kaya itong October 22, 7 p.m. sa Look Dine In Cinema, 657 57th Street, New York City. Ayan. At kontakin nyo lamang si Lovely sa 347-738-3025 or si Dom sa 516-418-0355 for your tickets. Yan ay hatid sa atin ng White House Cares ni Maring Rose Santos at ng Global Artist. Sa October 25 naman, 6 p.m. Saturday sa Honolulu, Hawaii. Yes, sa Ward Theater yan sa Honolulu. At kontakin nyo lang for your tickets and sponsorship si Lewa Blossom 808-978 5722 or si Maribel Tan 808-384-0494. Ayan ha, magkita-kita tayo dyan. Ayan, sa mga kababayan naman natin sa Canada, naku, magkikita-kita tayo. Bonjour! Montreal. Yes, sa Montreal, Quebec. Ang screening ay sa November 7, 2025. 7 p.m. yan sa Decari Theater. For tickets and sponsorship, ayan, pakikontak po si Richelle Del Castillo of Flair Events Production at 514-717-0214. Ha? For Ottawa, Ontario, screening naman sa November 8 ito. 10 a.m. ha? At by Town Cinema. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mr. Phil Cabales ng Piak at info.piak@gmail.com. Sa Edmonton naman, ako magkikita-kita tayo. Edmonton, Alberta screening. November 15 po ito. With 2 screenings po ito 2 p.m. General Ad and 7 p.m. VIP sa Cineplex Odeon Windermere Cinemas and VIP. For tickets and sponsorship, pakikontak po si Mami Shea of Vertex Entertainment Productions, Mac Pagaduan of Canada, Vertex Immigration,
Bench Decker, EDM Alberta Tour Manager at 780-876-5678 o mag-email sa shayzumba7@gmail.com. Naku, excited na kaming magkita-kita po tayo dyan, ha? Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mananood sa amin ng Pinami subscriber. Please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode nito, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik yan, kayong una-una mananotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po akong bagong vlog dyan na isang negosyo na pwede niyo pong pasukin. Kung ano po yan, panoorin niyo po sa Mamaloy YouTube channel. And of course, thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Marig Ignacia. Tawid lang po ng ABS-CBN sa ground floor po ng Grandia Place para sa inyong mga drips, mga facial, mga treatments, at mga doctor's procedure. Ay, magpa-appointment na po kayo ngayon. Agad-agad. Yes, sa oo. Envy, diba? Envy lang. Yes. Age 55, skin age 41. Oh, diba? Just ask Envy. Yes. Yes, Jex. At sa Tito Jex channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. At panoorin nyo po, gabi-gabi ang Batang Quiapo. Yes! At pasalamatan ko lang, si Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Yan, no? Oh. Diba? Diba, Doc JC? Yes! Ang N-Transition PH at ang Deluxe Pa Massage and Wellness. Thank you po. Ayan. At syempre pa aking panayam naman kay Keanu Reeves at sa kanyang jowang si Bagets. Ay! Sino nga ito? Sino yan? Eto. Curious lang ako. Paano nagsimula yung relationship nyo? Ano? Nakatingin ka Huwag sa kang akin. dadalaga naman si Kiana. Ano ba yan? Ano kasi, nagkita na kami nung 17 years old pa lang siya. Pero, 17? Oo. Ano ka ba, Kiana? Parang anak mo na yan. Wow ka. Wala bang nagsabi sa'yo na, uy, parang nanay mo na yan? Marami naman, syempre. Meron nagtanong sa akin kaibigan ko, nanay mo ba yan? Syempre hindi ako nakasagot, parang nashock ako na, bakit ganun kagad? Ika-crop. Alam mo yan, magkasama kami sa isang picture tapos naka-crop ka. Diba? Sabi ka, kinakahiya mo ba ako? Bakit kina-crop mo ako? Hindi ka pa rin naniniwala mahal kita. Iniwan ko na nga yung pamilya ko sa Binyan. Tapos, ganyan ka pa mag-isip. Tataka yung nanay ko na, bakit lagi mo siyang kasama? Baka kayo na. So, nagsinungaling ka sa nanay mo. So, kailan nalaman ng nanay mo na yung pagsisinungaling ng anak ko, hindi na niya Naghanap ng ibang Talagang nanay. kailangan niyang Ang gulo ni Kiana. Ayan. Ay, bagets nga. Oo, di ba? Naku, nakakatawa tong dalawang ito. Kala ko mag-aaway sa harap ko. Talaga ba? Ano na Oo. naman ginawa mo? Ay, ewan ko, nakakaloka kasi grabe tong lalaki kung makatitig kay Kiana. Parang ikaw na naman ang salarin niyang away na yan. Ay, panoorin nila. Okay. Oo, ha? At syempre pa ating pasasalamat sa Copiroti, no? Yes! Maraming salamat sa Copiroti. Pinaka-the best yung kanilang coffee bun, Ayatos, Yes. ang Team Milk, at yung mga bago nilang recipe ngayon, yung mga pagkain nilang Laksa! laksa. Tsaka yung 5-spice chicken. Try niyo yan. Pakasarap. Tsaka yung kanilang Hainanese. Yes. Yan, May siomay din, di ba? Naman. Oo. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na lagi na isasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ay, i-chika mo na! Dali! Babae na si Jex, kaka-Envy, no? Nagpatanggal siya ng Adam's apple. Ay, totoo? Yes, pinalitan na siya ng Eve's apple. Ha? Ganun? May ganun? Yes. Masakit ako na, Masakit, Envy. no? Pinatanggal mo yung Eve's apple mo. Pinalipat ko dito, nandito na siya ngayon sa baba. Asaan? Ito! Ay! Yan! Wala doon daw! Dito, dyan! Yan! Siya yung apple dito.